Tinalakay ng ilang eksperto sa batas kung dapat bang pagulungin agad ang impeachment trial at kung may jurisdiction ba ang Korte Suprema sa issue sa isang forum. Kabilang sa kanila ang isa sa mga sumulat ng konstitusyon at ang isang dating Supreme Court Associate Justice na nagdesisyon sa isa ring pagkwestiyon sa impeachment. Nakatutok si Mark Salazar. Sa forum sa UP College of Law, tinalakay ng mga eksperto sa batas ang ibig sabihin ng konstitusyon na trial by Senate shall forthwith proceed kapag inihain na sa kanila ang isang impeachment complaint. Sumentro sila sa kahulugan ng salitang forthwith o kung agad bang dapat simulan ng Senado ang paglilitis. Sabi ng isa sa mga framer o may akda ng konstitusyon, in ordinary meaning, as constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Pero kung nakareses naman ng Kongreso, gaya ng sitwasyon ngayon, if the Senate is not in session as it is today, this impeachment court cannot constitute itself because the reference of the impeachment complaint is to the Senate. And therefore the Senate, in a formal session, will refer this to the impeachment court. The President can even call a special session so that the impeachment trial can take place. Pero sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales, hindi pwedeng mag-special session para sa impeachment. Impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted. My conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Sakaling masimula naman ng kasalukuyang Senado ang paglilitis, pwede bang ituloy nila ito kapag naiba na ang komposisyon ng Senado matapos ang eleksyon? Pagdidiin ni 1986 Constitutional Commission member Rene Sarmiento, tuloy ang trabaho ng kasalukuyang impeachment court na hiwalay na sa magiging Senado. Outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Dahil dumulog na sa Korte Suprema ang bise, tinanong kung pwede bang makialam ang Korte Suprema sa lehislatibo na kapantay nitong sangay ng gobyerno. May dating impeachment complaint ng idinulog sa Korte Suprema noong 2003 laban kay nooy Chief Justice Hilario Davide Jr. At sabi ng Supreme Court noon, oo, may jurisdiction sila sa issue. The Supreme Court can step in. Thank you. In other words, the decision of the impeachment court can be appealed to the Supreme Court? If the impeachment court gravely abused its discretion, why should it not step in? Because the remedy is not to re-elect the senators that rendered such an unjust judgment. You tell that to those who are electing and re-electing. Ang punente ng desisyong iyon ng Supreme Court, si retired Associate Justice Conchita Carpio Morales. Sa desisyon, tinalakay rin ang probisyon sa konstitusyon na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ang one-year rule na ito ay isa sa punto ng petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang kanyang impeachment trial. Meron na raw kasing naunang 3 impeachment complaint na inihain laban sa bise sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sa desisyon ng Korte Suprema noon, sinabi nitong ang pagsisimula ng impeachment proceeding ay ang paghahain ng impeachment complaint at pag-refer nito sa House Committee on Justice. Matatanda ang hindi na-refer sa komite ang mga naunang impeachment complaint sa Korte. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.